Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong ating senador, si Senator Marcoleta, ay meron po siyang pahayag. At ganun din po, kasama rin po si dating congressman na Mike Defensor. Dito po sa nangyari po sa kanilang grabing pamumulitika. Talagang grabe. Pagka ikaw ay tumatayo para sa taong bayan, para sa katotohanan, ay makukulong ka. Pambihira. Dahil ang ginawa po sa kanila ay hindi katanggap-tanggap sa taong bayan. Lahat po sila halos na mga politiko ay tumatanggap ng donation fund. Hindi po ba? Pero bakit siya lang ang ikinulong? Kung mismo ang Pangulo isang damukal na donation fund, campaign fund, pero malayang malaya silang lahat. Kaya po nakakalungkot. Meron din naman pong balik sa kanila yan sa tamang panahon. Umpisa na po natin pakinggan si Senator Marcoleta, mga kababayan, at si Mike Defensor. Ito na po. Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Dito. Ay, hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, na si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, siya 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na ang kalagayan namin ay ganito. Makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, yung na ninyo ibig sabihin nun, people deprived of liberty. Persons deprived of Persons sa deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin, ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi niyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi na ibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga tao may kagagawa dito. Sa mga tweet, ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng ating republika. Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakapilit. Totoo po yung mga kababayan. Baliktad po ngayon. Ang mga magnanakaw, mandarambong, ang mga buhaya, mga lupin, malayang malaya po nakakakilos sa ating bansa. At patuloy pa rin po na nagnanakaw sila. Di umano. Sa kabila nga niyan, dodoble pa't lalaki pa ang uutangin nila. Ang popondo nila, mga kababayan. Nakita naman po natin na mamayagpag sila. Sa kaya naman po talaga naging layunin. At yan naman po talaga ang nasa script nila. Napabagsakin at tanggalin po si Senator Marcoleta sa Senado. Dahil nga po tinik po nila yan. Tinik po nila si Senator Marcoleta. Hindi po ba? Dahil nga po ang layunin ni Senator Marcoleta ay mabunyag at matukoy ang pinakaulo at ugat ng korupsyon. At yan naman po ay alam na ng taong bayan dahil hindi naman po tanga bobo ang mga Pilipino. Alam po namin
kung sino po ang pumipirma ng pondo ng Pilipinas at sino po ang Commander-in-Chief ng Pilipinas. Hindi naman po mangyayari ang malawak ang korupsyon kung hindi ito aaprubahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, di umano. At syempre po, grabing pamumulitika po ang ginawa dyan kay Senator Marcoleta. At alam naman po natin yan. At yan naman po ay may hangganan. Tiis-tiis lang po, Senator Marcoleta. Tiis-tiis lang po. Meron naman po kawakasan. Ang lahat naman po ay magwawakas. Hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan. May kawakasan po yan. Ngayon po'y namamayagpag sila. Mabilis lang po ang panahon, ang araw at ang oras. Kaya po magpakalakas po kayo at magpakatatag. At yung inyo naman pong kaso, yan naman po ay panggigipit lang. Yan po'y pinatatagal lang nila. Dahil nga po, nahandyan na po ang impeachment ng Vice President. Siyempre kung nahandyan po kayo sa Senado, lalo po silang mangangamote. Lalong-lalo po yung pinipresenta nila na mga witnesses na talagang questionable at ang daladala ay mga script. Di umano. Hindi po ba? Kung nahandyan po kayo at makakatulong po kayo, makakatulong ninyo rin sila Senator Attorney Pia Cayetano, si Senator Attorney Alan Peter Cayetano, ang mga abogado. At nahandyan pa rin kayo na magaling na abogado. Hindi po ba? Di lalong-lalo silang mangangamote. Hindi uubra yung kanilang mga ginagawa ng mga fishing expedition dyan sa impeachment ng Vice President. Kaya nga po kayo mabilisang ikinulong. Nauna pa nga kayo ipakulong doon po sa nagnakaw ng bilyon-bilyon at trilyon na pondo ng taong bayan. Nauna pa kayong kasuhan ng plunder. Samantalang hindi naman pera ng taong bayan ang ibinigay na donasyon sa inyo. Hindi po ba? At yan ay absuelto na kayo sa COMELEC. Pero pagdating kay Boying, hindi kayo absuelto. Ganyan po katindi ang politika sa ating bansa. Kaya tiis-tiis lang po kayo, Senator Marcoleta, dahil alam naman po ng taong bayan ang katotohanan. Ang hindi lang naman po nakakaalam at pilit po na nagpapakabobo at nagpapakatanga at nagbubulag-bulagan, bingi. Hindi po ba? Bingi, duling at bulag ay ang mga nakikinabang, lalong-lalo po doon sa maletagang. Hindi po ba? Kaya nga nakakalungkot sa nangyayari sa ating bansa. Alam ng majority ng Pilipino, kasama pa mga bayani nating OFW, naalalaman po natin lahat ang malawak ang korupsyon. Pero bukod tangi lang po ang hindi nakakaalam yata ay ang ating mga generals, men in uniform. Wala po silang nalalaman, nababalitaan at nararamdaman at nakikita na malawak ang korupsyon at pagkakabaon sa utang ng bansa. Lubog sa utang na wala namang programang marami na katulad po ng build ang mga ito. Wala pong nakikita sila dyan dahil po sa laki yata ng nakadagan na malalaking bulto ng maleta. Hindi kaya? Nagtatanong lang tayo, mga kababayan. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Pagkakaalyado nila, hospital arrest. Katulad po ni Bonoan, kinuha pa po nilang state witness, ibang klase. Sino kaya ituturo ni Bonoan? Ituturo niya kaya yung kanya commander-in-chief? Yung pinakaulo? Hindi po ba? At kaya nga po mga kababayan, ang Senator Marcoleta, patatagalin pa nila yan. Patatagalin pa po nila yan. Hanggang hindi pa po tapos ang impeachment ng Vice President. Hindi po nila palalayain yan. Di umano. Dahil nga po, lahat po ng nasa gobyerno ngayon ay sindikato. Sindikato. Di umano.
at hawak po ng sinasabing mga lupin ang gobyerno ngayon, di umano. Kaya nakakalungkot. Pero nahandyan pa po, mas makapangyarihan po dito po sa mga magnanakaw at mga lupin at mga buhaya. Mas makapangyarihan po ang ating Panginoon na nasa langit. Hindi po ba? Pagka siya po ang kumilos, mga kababayan, kahit anong kapangyarihan ng mga tao na yan, kahit anong dami ng mga pera niyan, mga kababayan, yan po ay makakalos. Kakalusin po yan, mga kababayan. Intay-intay lang po tayo. May tamang panahon po sa mga tao na yan. Hindi po ba? At hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ingat-ingat po kayo at magpakalakas po kayo, Senator Marcoleta. At ganoon din po kay Mike Defensor. At alam naman po ng taong bayan na hindi naman po kayo makukulong dyan. Politika lang po yan. Kakasuhan kayo. Ipakukulong kayo. Tumanggap kayo ng donasyon. Unbelievable. Politika lang po yan, mga kababayan. At makakalaya po yan. Hindi nga lang po ngayon. Dahil nga po, dala po ng matinding politika. Kaya po hindi pa nila palalabasin yan. Maraming salamat po at dasal-dasal lang po tayo. At tiis-tiis lang po. Kailangan po natin magtiis, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo po. Thank you po, Senator Marcoleta, sa inyo pong malasakit. May tapang na, may malasakit pa para sa mga Pilipino. At lahat naman po ng ginagawa sa inyong panggigipit ay babalik at babalik din po sa kanila yan sa tamang panahon. At kami po ay umaasa sa lalong mabilis. At syempre nagdadasal at nananalangin na malagpasan nyo po lahat ang nangyayari po na panggigipit sa inyo sa awat tulong po na may kapal. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa inyo, mga kabayan. Sana gusto po ng ating Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa ating mga subscribers. Sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa inyo lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.